Grabe no, pagising mo sa umaga, ito yung view mo. Nakaka-amaze lang. Kaloka. Anyway, may papakita ko sa inyo. Hindi ko pa yata siya na-share sa inyo. Meron silang holiday dito next week. I think December 20, December tuloy. New Year kasi siya, kaya December ang nasabi ko. January 29, meron silang, ang tawag sa holiday nila is Tet, and that's their New Year here in Vietnam. So, meron silang binibuild dito sa gitna na yan, oh. Park yan. Kaso nga lang ngayon nakasara kasi nga, as you can see, meron silang binibuild ng mga anik-anik dyan. So, excited tayo na makita yan sa mga susunod na araw. Kasi tingnan nyo, oh, parang malaking ano talaga to event. Kasi hindi lang dito, meron pa dun sa kabila. Meron silang stage na binibuild talaga na sobrang laki. So, yun yung mga nilulook forward natin sa mga susunod na araw. But yeah, look at that. Gusto ko mag-swimming. Kaso nga lang, wala akong kasama, B. Si Nicole, pilitin ko na lang one day. Not today, kasi may lakad sila ni Papa Dave. But, yeah, look at that view. Oh my God. So, may tumawag na po sa akin. I think gising na si Papa Dave. Sabi niya, Malab. Morning, Malab. Morning, because you said. Morning, Malab. You know what you said? What did you say? You said you want breakfast. I'll bring you breakfast, and then I said, okay, I don't want to sleep waiting for the breakfast, and it never came. Excuse me, I said It I'm didn't going to come, yeah. make breakfast. Exactly, I'm going to make Bab? it, but then you didn't make it. Breakfast in bed. Anyway, I'm going to. You know, Oh. I use the rice cooker, Oh, good. and it's like, what the heck? Why is it 1 hour? Is that the What is that Japanese rice cooker, right? I don't know. And it sounds like it's singing. I don't So I think was it should like- take 1 hour. I don't know. All rice is the same like that. I know it's weird. No, but they have, maybe this is special. I couldn't find the. You could make it in a pot because the pot is just regular. I know, but it says 1 hour. Then make it in a regular pot. No, it's almost done. You're gonna burn it. No, it's not. I think Keeps that it warm for 1 hour. Nobody makes rice for 1 hour. It's against the law. I think that's the Japanese rice cooker. Okay. These would make it faster. Do you want your coffee? Okay. Tayo ng kape niya. Oo, 1 hour kaya ito. Itong rice cooker na to. Hindi ko alam kung bakit. My gosh. Sabi ko, tayo lang, open na natin. Ay, oh yeah, hindi naman siya na-burn. I think, ganito talaga ang Japanese rice cooker. 1 minute na lang. But anyway, gawan ko siya ng kape. And then gawa tayo ng breakfast. I will fried egg and then bacon. Kasi may lakad sila ni Papa Dave. May lakad si Nicole at si Papa Dave today. They are going somewhere today without me. So, parang ito yung me time ko, mga be. Me time natin. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ating me time. Pero iniisip ko kasi, pangalan nito, mag-apply. Titingin ako ng Pilates na, what do you call this? Pilates class. So, merong malapit dito sa hotel namin. So, I think, yun yung gawin natin today. Para may magawa ako. Nakapag-edit naman na ako ng vlog. And, i-charge ko lang saglit. Ano ba tong camera na to? Hello, umiikot-ikot siya, B. Dito ka. Ayan. Ayan, gitna ka, B. Gitna. Ayan. Ang pangalan nito, tawag dito. I-charge ko muna yung aking camera. Tapos na ako nakapag-edit ng vlog. Ayan. Let's do this. Hoping na everyday ako makapag-upload ng vlog, but I don't really know kung anong mga content pa yung gagawin natin dito. But hoping na also is manood pa rin kayo. Ayan. In advance, thank you po ulit. Thank you po ulit sa pagsama sa amin sa mga ganap namin lately. And alam ko naman yung iba sa inyo miss ang Canada vlog or Pinas vlog.
But, yan, nasa travel moment tayo ngayon. And, hoping na panoorin nyo pa rin siya. And comment down below kung ano pa yung gusto nyo makita dito sa Vietnam. I'll try my best. So, meron tayong mga pagkain, meron tayong... Basta, comment down below na lang kasi nauubusan ako ng content. Hindi naman ako mauubusan, pero marami naman. Kaso nga lang, syempre, it's better na suggest na lang kayo dyan sa comment section. Breakfast is ready, mga kalalabs. Ito na po yung breakfast natin. So, meron akong noodles dito, tapos egg, bacon, tinapay, tsaka rice. So, yun yung mga naluto natin for today's breakfast. O, diba? Parang nasa ano lang tayo eh. Kanan. Hello! Breakfast time, girl! Wake up! Kain na. And I told you to get ready soon because you're leaving soon with Papa Dave. Diba? Oh, let's go. Let's eat. Kain. Kain, mga kalalabs. Nakaka-happy naman yung luto ko. Diba? Wala nga lang akong regular na bread. So, I think I will need to get some bread na nilalagyan ng butter. Kasi may toaster kami dyan eh. Ayan. Kain. Eating time. So, how is it? This is nice. Alright, eating the egg. Boop, boop. Alam niyo mga kalalab, sobrang happy ko today. Kasi yung mga ginagawa ko sa Canada, nagagawa ko ngayon dito. So, nakapagluto ako ng breakfast, di ba? Tapos, yung mga pinagkainan namin, nalinis ko na. Tapos, naglalaba ako. Ay, I am super happy. Tapos, na-organize ko na yung mga gamit namin sa closet. So, naayos ko yung closet namin ni Papa Dave and then yung kay Nicole din. So, I am super happy. So, ngayon, ang ganap ko is, tatapusin ko yung laundry, maliligo. And then, after that, i-check out ko yung Pilates class na malapit dito sa accommodation namin. And then, we will go to the grocery store doon sa mall. Kasi bibili ako ng ingredients para sa meatballs pasta. Kasi yun yung request nila Papa Dave for dinner tonight. Kasi late na rin silang makakabalik dito sa bahay. Kaya, yun yung mga ganap ko. Ay, I am super happy. Namiss ko to. Namiss ko yung mga gawain ko. Pinagtatawanan ako ni Papa Dave at ni Nicole. Kasi 'di ba sa sa Canada, dun sa bahay. Ako talaga yung parang nagagalit ako pag may mga kalat-kalat, mga ganyan. Tapos yung mga ginagawa ko doon, is nagagawa ko dito. Tapos ayun, sabi ni Papa Dip, ayan na si mama, bumabalik na siya sa pagiging mama. Kasi nga yung mga ganap natin sa Canada nagagawa ko dito. Naluloka ako sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung maaasar ba ako, matatawa ako eh. Kasi inaasar nila akong dalawa eh. But anyway, I'm just happy. So, i-dryer ko lang tong aking aking nilalabhan. Remove laundry. Okay. Oops. Ano ba? Off. Remove the laundry. There. Ngayon, i-dry natin siya i-dry ko naman siya. Ayan. Drying. Quick lang naman din. Let's do a ano ba? Dry. Quick. Parang quick lang din siya. Tingnan natin. Oh my God, tagal naman yan. 3 hours. Nope. Let's do the drying 4 minutes. Okay, let's start that. So, andito ako ngayon sa may Pilates. Ayan yung price niya. Pero hindi ko siya maintindihan eh. So, ngayon, meron kasi siyang class ngayon. Maliit lang na room. So, tomorrow, meron daw available na spot para sa akin. Pero, i-message pa ako sa Instagram. So, kailangan kong i-explain properly yung kung ilang class yung gusto ko. So, 186,000 Vietnamese dong. How much is that? So, it's around 100, nasa around $7, something like that. Correct me if I'm wrong. Iko-convert ko na lang, no? But anyway, nasa 4th floor siya. Hinahanap ko siya. Sabi ko, hindi ko mahanap. Saan kaya yun? Pero nasa building pala siya dito sa may So, hindi mo siya makikita sa mismong baba.
So dito sa Vietnam, mga kalalabs, yung mga ano nila, mga coffee shop, mga nail salon nila, nakatago. Kumbaga nasa high level sila, hindi sila sa talagang main door. Parang main door or main entrance, nasa ano sila, like first floor, second floor, third floor. So titignan mo na lang talaga yung ano, yung Google Map mo. Kung hindi mo siya makita sa may mismong baba, magtatanong ka. So, nagtanong naman ako. So, medyo, mahirap din sila sa communication kasi hindi sila magaling masyado sa English. Pero they're trying their best na makatulong talaga. Kasi nagtanong ako dun sa may, guard. Sabi ko, saan to? Tapos sabi niya, this one. So, meron silang mga dito, mga kalalabs. Nail salon. So, naghahanap din kasi ako, magpapalinis ako ng kuko. So, andito na rin lang ako. Why not, diba? So, meron silang hair salon, nail salon. So, hanap tayo ng hanap ako ng magandang review. Para, alam niyo yun, hindi tayo magkamali. Ayan. Bababa na ako. And then, mag-search ako ng nail salon para makapagpalinis ako ng kuko. So, nakahanap ako ng maglilinis ng kuko ko, mga kalalabs. Dito sa Vietnam, iba talaga sila. Ang daming scammer dito. Pati nail salon, magi-scam. Oh my gosh. So, kwento ko na lang sa inyo mamaya. Nakuha talaga nila yung inis ko, big. Punta na ako sa grocery store at bibili ako ng ingredients para sa lulutuin kong pasta for dinner tonight. So, hanapin ko lang yung waist ko. And update ko kayo pag nasa bahay na ako. Naloka ako dun sa nail salon. My gosh. Ang daming nail salon dito pero dahil siguro maraming tourist din dito kaya high yung nila, yung scam nila ba? Kaloka. Kakaloka. Hotel na po ako, mga kalalabs, na natanggal ko na sa shopping bag yung mga nabili natin sa grocery store. Hindi na ako mga kalalabs, nag-vlog doon sa grocery store kasi na-vlog ko naman siya nung day 1 natin. So this is our day 2 here in Vietnam. So ipakita ko na lang sa inyo yung mga nabili ko. Bumili ako ng 2 ground beef, ayan, para sa ating meatballs. And then bumili ako ng breadcrumbs, spaghetti noodles. Masarap pala ito, mga kalalabs, yung cashew nuts nila. Bili kayo pag dito kayo sa Vietnam. And then we have these onions, parmesan cheese, and we have black pepper, and then basil. And then ito lang yung brand na nakita ko na mas naiintindihan ko. Kasi yung iba kasi nasa Vietnamese language. So ito lang yung nakita kong pasta sauce. And then bumili din ako ng diced tomatoes. And nakita ko to, lato ang tawag dito sa ibang lugar. Sa Pangasinan is ararosep. Ayan, nakabox siya. Nakita ko, sabi ko, ay gusto ko yan. So, binili ko siya. So, ayun lang yung nabili natin sa grocery store. Na-enjoy ko naman yung pamimili ko. And yung nagastos natin today is nasa 715,000 Vietnamese dong. Ano ba yan? Pera nila dito talagang litong-lito na ako talaga. Kaya meron akong app para mag-convert para alam ko kung mahal ba or mura. Speaking of mahal or mura. Na-stress ako dun sa nail salon na pinuntahan ko, mga kalalabs. Kasi dito sa Vietnam, for some reason, I don't know what they are thinking. Dapat meron na silang proper price. Sa Pilipinas kasi pag pumasok ka sa salon, nandoon na yung price nila kung ano yung yung gusto mo, 'di ba? So, kunyari meron kang gel polish sa kuko mo, gel polish, cleaning, and then yung pipiliin mong kung anong gusto mong ipagawa sa kuko mo sa Pinas, meron na siyang fixed price, di ba? Dito wala. Kahit nga sa Thailand, wala din. So, na-stress ako kasi pumasok ako, excited na ako, di ba? Kasi yung kuko ko nga is wala na, sira-sira na. And talagang gusto ko na siyang paputulan and then papalitan ng gel polish. So ngayon, before ako pumasok ng nail salon, tinanong ko muna kung magkano. So sabi ko, how much to cleaning and then to have the gel polish. Kasi yun yung gusto ko. So, first is sabi niya, tinignan niya yung kuko, to remove your gel polish is 100,000 Vietnamese dong. That is around, magkano ba? 230 pesos ba? Kailan, convert natin ha. Yeah, 230 pesos yung remove lang nung gel polish mo.
Next is, tinanong ko, okay, I wanted to remove it. Okay for 100,000 Vietnamese dong. How about to clean and then with the gel polish? Kasi pipili ako ng gusto kong ibang kulay. So sabi niya, okay, everything is 450,000 Vietnamese dong. And that is around 1,000 plus. Ayan, 1,040 pesos. So sabi ko, okay na ako doon. Nag-agree na ako doon. So pumasok na ako. Ngayon, tinatanggal na nila yung gel polish ko. May lumapit sa akin na babae. Nag-uusap sila. Siyempre, hindi ko maintindihan kasi Vietnamese language. Nag-uusap sila. So, sabi niya, oh, what do you want to do with your nail? So, sabi ko, ipapatanggalin yung yung gel polish and then magpapalinisin at saka magpapa-gel. Ano pa ito? Gel polish ako at namili na ako ng kulay. Ang sabi ng babae sa akin, oh, okay. So, she told me the price is 450,000 Vietnamese dong. And then, sabi niya, oh, no, it's wrong. It's a wrong price. So, sabi niya, what do you want? Do you want to clean your nail before they apply the gel polish? Sabi ko, saan ka na nakakita ng nagpalinis ka ng kuko? Lalagyan na lang ng pintura yung kuko mo. Hindi nilinisan yung kuko mo. Sa isip-isip ko, sabi ko, what are you talking about? Sabi kong ganun. Of course, before you apply the gel polish, you need to have a clean nail. Sabi kong ganun. So sabi niya sa akin, no, it's a different price now. Dinoble niya yung presyo. Sabi ko, naging 2,000 pesos instead of 1,040 pesos, naging 2,000 pesos. Sabi ko, oh, I see. Okay. Never mind with the cleaning of my nails. Never mind with the gel polish. I just want to remove the gel polish. Sabi ko, kasi, sabi ko gano'n, nag-usap na kami, tapos dinoble mo yung presyo. E di syempre, ang gagawin ko na lang, isaalis na ako, 'di ba? Sabihin na lang natin na sa iba mura 'yon, pero sa akin importante yung yung pera sa akin, no. 'Di ba? Importante sa akin yung kasi nagba-budget ka. Hindi ibig sabihin na marami kang pera or meron kang sapat na or meron kang extra, i-go mo lang, 'di ba? Mag-oo ka na lang sa mga bagay-bagay na gusto nila. No. Because hindi tama 'yon. Yung presyo niya is 450 tapos dinoble mo times so naging 2,000 tuloy yung babayaran ko. Sabi ko, saan ka nakakita nagpalinis ka ng kuko, B? Nalalagyan na lang ng pintura yung kuko mo na without cutting your nails, they don't clean it. Diba, ano magiging itsura ng kuko, B? Diba? Ang pangit-pangit na nga ng kuko ko, tapos ganun lang. Hindi nga nagawa ng tama yung paglilinis ang pagtanggal ng gel polish ko, eh. Sabi ko, ito yung time na yung na-scam na kami before nung unang punta namin ni Papa Dib dito. Tapos this is the second time. Actually, last night pa, hindi ko na ikwento sa inyo. So, it's about being greedy. Alam mo yun. Sabihin na lang natin ang Vietnam is a tourist country. Maraming turista dito pumupunta. Kaya, yung mga tao dito, parang naging greedy na sila. Yung kung hindi ka local, papresyohan ka talaga. Kung alam talaga nila na tourist ka o turista ka, papresyohan ka talaga nila ng doble. And that is wrong. Being greedy, you don't make money. Correct? Comment down below, mga kalals. Kung greedy ka, sobrang greedy ka, imbis na kikita ka ng pera, hindi ka makikita kasi aalis yung customer mo. 'Di ba? Doon tayo sa being honest, para alam mo yun, kikita ka ng talagang bongga. Mas marami kang customer na ma-attract. Hindi yung aalis yung customer. Bibili ako ng pusit, yung dried fish, kagabi. 3 sila, nanay, tatay, tapos yung anak niya. Natanong ko, hinawakan ko yung pusit, sabi ko, how much sabi ko dun sa nanay? Sabi niya, 130,000 Vietnamese dong. Tapos sumulpot yung anak. Sabi niya sa nanay niya, psst, gumanon siya, yung parang, inisnab niya yung parang nagalit siya dun sa nanay niya at pinirisyohan niya ako ng 180,000 Vietnamese dong instead of 130. So sabi ko, hindi ko na lang sinabi na, sabi niya 130 tapos sa'yo 180. Hindi ko na lang sinabi yun. Nagtingin lang kami ni ko tapos umalis na lang kami. Instead na bibili ako, hindi na ako bumili. So do you want a customer or you don't want a customer? Diba? So very wrong. Mag-ingat kayo dito sa Vietnam kasi dito din talaga yung ang daming scammer. Yeah, it's very 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 bad, very very wrong. Yun yung pinakaayaw ko dito sa Vietnam kasi alam mo yun, you will pay eh. You're a customer eh. Just don't be greedy. So tuloy yan. Instead ng papagawa ako ng kuko, umalis na lang ako, nagbayad na lang ako ng 100,000 Vietnamese dong. Umalis na lang ako. Sabi ko,
Wag na lang, ako na lang magkakat ng nails ko at saka bibili na lang ako ng nail polish, kukukuhan ko na lang yan. Kasi hindi naman talaga ako nag-gel polish lagi. So ngayon, alagaan ko na lang yung kuko ko, puputulan ko siya kasi may nail cutter naman ako, be. 'Di ba? Oh my gosh, nakakaloka. But anyway, na-share ko lang sa inyo yung frustration ko at yung inis ko. Kasi kuhang-kuha talaga nila yung inis ko kanina. Na-bad trip ako, be. Kakainis. Ay, my gosh. Anyway, i-put away ko lang to and then magluto tayo mga around 3:30. Saglit. Gabi na mga kalalab, sa Lataba, dilim-dilim dito sa bathroom namin. Tingnan niyo yung view natin. Oh. Tara, hindi talaga ako magsasawa sa view na to. Piruin mo. Magsi-CR ka, makikita mo yung ganyang view. B. Grabe. Oh my God. Hindi ko naman na-imagine na makapag-stay ako sa mga lugar na ito, no? Like, the best view ever. Para lang siyang para ka lang nanonood sa screen. Yung sa TV mo, parang malaking TV. No? Kita nyo ba yan? Iba sa umaga, iba sa gabi. Dito ako umuupo kanina, oh. Nag-i-imagine kasi ako dito. How grateful we are to be able to stay in this place. Sobrang thank you, Lord. Hindi ko alam kung cloudy ba yan, uulan ba yan, or something. Pero ay no, usok yan, mga kalalabs, no? Yun lang yung problema dito sa Vietnam. Yung usok, yung pollution, nakikita mo talaga siya sa mata mo, oh. Grabe. Nakikita mo talaga siya sa mata mo. Saan mo nakikita, sa ilong mo? B. Mali-mali na naman tayo, B. Saan mo nakikita yung pollution sa ilong mo? Ay, pwede din. Maaamoy mo, 'di ba? Sa mata mo, nakikita mo, naaamoy mo din 'yan. Hindi mo lang napapansin. Pero naaamoy mo siya. O, 'di ba? Ay, nako. Ay, may bisita pala ako kanina dito sa bahay. Hindi ko siya na-vlog. Siya din yung na-meet namin kahapon nung naglalakad-lakad kami dyan sa may sa may papuntang mall. So, kanina, minessage niya ako. Supposed to be, sa may kami, sa may coffee shop kami magmi-meet. Pero, marami kasi akong ginawa kanina. Diba, nagluto ako, naglinis. Tapos, natapos na siguro ako ng mga around 12 or something like that. Or 11:30. Hindi ko na maalala. Tapos, pumunta akong hinanap yung Pilates na studio. Hindi pa siya nagchat-chat sa akin. I don't think it will work. Hindi na siya nagparamdam, B. Sabi niya, message mo ako dito. Hindi naman niya ako minessage. Hindi ko naman siya ma-message kasi hindi pa naman siguro niya in-accept yung aking Nilagay niya kasi sa Instagram ko yung pangalan niya. Tapos di naman na siya nagparamdam, B. So, hindi ko alam. Kung sabi niya kasi tomorrow I have available. So, nakakasad naman. Kasi, I'm looking forward talaga na try ng Pilates talaga. I wanted to try kasi stretch yun ng katawan, diba? And then, napunta ako sa nail salon na failed naman siya, na stress me sa nail salon na yan. Tapos, nag-grocery ako. And then, pag-uwi ko dito, sakto, malapit lang si Ambing dito, Mami Ambings. Ayan, Ambings. April pala. April ba? Abril. Abril pa yata yung pangalan niya. So, ayun. Sakto, kababalik ko dito. Nag-chat siya. Malapit lang daw siya dito sa area. So, sabi ko, sige. So, pinapunta ko siya dito sa sa hotel natin. So, if ever na gusto niyo pong panoorin yung vlog niya, kasi na-vlog niya ako sa kanyang YouTube channel, check out niyo na lang yung YouTube channel niya. Lalagay ko siya dito sa may description below o kaya sa comment section. I-click niyo na lang yung link. Ayan. Okay. Ay, naku, inihintay ko pa yung yung aking nilabhan na matuyo para matupi-tupi ko na rin. Alam niyo, productive ako today. Ang dami kong ginawa. Like, alam mo yun, linis, luto. Parang nasa Canada na rin ako. I am super happy. I-check ko yung aking meatball sauce or spaghetti meatballs. Kasi, for sure, yung dalawa, pag dating dito sa bahay, gutom sila. Alam mo yun. Ang sikreto sa meatballs, pakuluan nyo or lutuin nyo ng 2 oras, ganun. Para nanunuot yung kanilang, lahat ng ingredients manuot sa beef, tapos sa sauce. Yummers. Okay.
Perfect. Ngayon, ang kululutuin nyo ngayon yung pasta dito. Tingnan natin yung pasta sa maliit na lutuan. I think okay naman na siya dyan. Liit-liit naman. Okay. Kain mga kalalabs. Dito na yung dalawa. How is it, Nicole? Good. How is it? Good. Good? But I like it. What? I like it a lot. Mm-hmm.